Ang video na to ay para ibahagi ang karanasan namin sa aming 3 days Vietnam trip. Ito ay para sa mahilig sa vintage, beer, at food. So para sa pinakaunang meal natin dito sa Vietnam, ano pa nga ba? Ang perfect ng banh mi bread. Beef marinated well at malambot, yung pate on a sweeter side so no overpowering liver taste, and make sure to get the add-on cheese. Sobrang worth it. In-order ko yung clarified espresso. It's tea plus espresso plus honey plus citrus. Then it was clarified using milk wash technique. Di na kape yung sinerve sa akin, mocktail na ata. Complex na yung flavor, complex pa yung process. Overall, panalo. Ito simple lang tingnan pero tangin ang sarap na ito. Di ko lang paano na nagawa pero sobrang smoky ng sabaw. Tapos yung pork, ang savory at dami din na serving. Ito na siguro paboritong Vietnamese food. Ganda ng tulugan, sarap ng beer, aircon. Ilang baso rin kami dito, syempre di mabilang na 3 days. Marami option ng beers para sa iba't ibang preference, pero lahat yun sila nag-brew. Price range, sakto lang din, sobrang okay. Medyo overwhelming yung menu nila pero talagang showcase nila yung Vietnamese cuisine. In-order namin yung braised pork with egg. Ito na ata yung version nila ng adobo pero caramelized. Ang weird pero it reminds me of leche flan.
Yung tofu with lemongrass, crunchy and dry sa labas pero sobrang soft na loob. Panalo sa texture. Yung fried brown rice at yung parang lumpia na cream, masarap din. Kung ang goal nila ay to make us feel that we're having dinner at a Vietnamese home, they definitely achieve it. Trời ơi, không thấy. Nãy con tưởng hết. Nãy con tưởng hết. Isa sa main event ng any Vietnam trip ay ang banh mi. And this is our first time trying it. Personally, mahilig talaga ako sa sandwich. Okay, una sa lahat, malaki. Isang serving good for the both of us already. Pangalawa, balance yung taste. May sweet and tangy taste from the veggies, meaty flavor from the hams and pate, and may kick ng cilantro. Pangatlo, sobrang sulit sa presyo. Around 150 pesos lang for one. Di nakakagulat kung bakit ang banh mi ang tinatawag na best sandwich in the world. Imagine steak rice na para sa akin madalas matamis. Pero dito hinaluan siya ng chicken shreds and organs para maging savory. They have several Michelin awards so you know it will be good. Okay naman siya, masarap naman. Kaya nga sila tinawag na number 1 eh.
Ito siningit ko talaga sa lakad kasi interested ako sa history ng Vietnam, especially during the war. At dahil gusto ko ng pan-display sa kwarto, ito yung mga poster nag-serve bilang communication and morale booster ng mga Vietnamese during the war, kaya naging part na rin sila ng kultura nila. Pero di lang war ang topic, pwede ding about agriculture, education, peace, and unity. Teka, wala palang unity. Okay. Kaya din naging effective itong mga poster dahil sa ganda ng layout. May color theory at magandang composition. If you're into graphic design or graphic arts, for sure may enjoy mo dito. Another Michelin awarded restaurant. Ang must try nila dito ay itong Vietnamese pancake. Yung shell ay gawa sa rice flour at turmeric. Sa loob may pork, toge at green onions. So for comparison, para siyang lumpiang toge. For the taste, it's good and familiar. Pero umagaw na attention ko ay itong braised catfish in clay pot. Ito masarsa at manga. Sayang nga wala kaming kanin. Pero for me, this is a must try. Hôm qua em mới lên viết một cái giấy, bắt em viết một cái giấy đơn xin sửa chữa Âu ngày 3 nữa. Dito naman kami nag-almusal for day 3. Sikat sila for their chicken noodle soup and chicken salad. Yung chicken broth, malapit sa bintana kaya palapit ka palang maamoy mo na yung aroma. At di ako na-disappoint. It's chicken noodle soup done right. Walang rasal-dasal, it's an honest-to-goodness soup. It's one of those soup na pwedeng magpagaling ng may sakit. It's that good. For the side, we had a chicken salad, may shredded chicken, basil, at puso na saging. Ito nakakaadik kainin kasi masarap yet it feels light. Perfect to para sa mga health conscious. This is a 40-year-old establishment. Kumbaga, institusyon na, pero tinatangkilik pa din. Nakaka-amaze isipin na itong spot na to nagsimula lang sa small cart 40 years ago.
Ito naman local spot. They serve good noodle soup na may shrimp and crab. Di tulad ng chicken noodle soup kanina, ito naman malapot. At pati yung noodles makapal na parang udon. Samahan mo pa ng Coke, solid yan. Mostly locals din ng customer, so it feels nice na try namin. At para sa last dinner namin dito sa Vietnam, nag-pizza 4-piece kami. Parang main event, mala fine dining at ganda pa ng view ng table namin. Yung menu, ganda ng presentation. Nakakatakam tingnan lahat kaya medyo nahirapan din kami mamili. Siyempre, sumunod ako na isang craft beer. Yuzu wheat beer. At may kasama pang complimentary pulutan yan. In-order namin half Parma ham, half salmon miso cream. Parehong masarap lalo na yung Parma ham. Sa tingin ko pinaka-crucial na part ng pizza yung crust. It can make or break the pizza eh. And honestly, this is not the best crust I've had pero it's still pretty solid. For the pasta, we had the famous crab pasta. Usually, it's presented with a crab head, pero naubos kami ng stock. Kahit paano na sana nilagay, no? For the taste, sobrang creamy with a taste of crab aligi. So don't expect na purong crab taste malalasahan mo. For me, they made it balanced, and the pasta is perfectly cooked. And to end the trip, we treat ourselves with a few drinks and jazz. We had a reservation so we got a nice seat. Band name is Tiny Trio, pero 5 sila. Ang putahe nila ngayon ay cultural Vietnamese music, from the north to central to south. Para sa akin, marami kang matututunan sa kultura ng isang lugar through their music. Kaya para sa akin, perfecto. Isa to sa pinakamasarap na cocktail na natikman ko. If I remember it correctly, it's vodka na may sweetness from pineapple at may strong coconut taste. Mind-blowing. Jazz fills the heart. Sobrang galing ng banda. Masusulat ko siguro tong gabing to bilang isa sa hindi ko makakalimutan. Na-realize ko na may mga ganitong moment din ako pinagdaanan. Yung masaya lang at enjoy. Para next time na down ako, alam ko na parte lang to ng buhay at mararaos din. Mag-look back lang ako dito.